Tinanong ni Clay si General Ino kung siya mismo ay sasabak din sa labanan. Tumango ang general at sinabing kahit matanda na siya, hinding-hindi siya magpapatalo. Pagkatapos, inabot ng bata kay Tio Ino ang isang potion na nagpapalakas ng pisikal na kakayahan. Sinabi niya sa general na ipamahagi ito sa mga sundalo upang turuan ng leksyon ang Meglin. Sinabi ng general na may ilang sundalo na nananalangin sa mga Diyos upang manalo, ngunit ang ganoong paraan ay isang kalapastanganan para sa isang sundalo. Sa digmaan, lahat ng paraan ay katanggap-tanggap, ngunit kahit dito, hindi natin dapat kalimutan ang dangal. Makalipas ang ilang sandali, inihayag ng lalaki na magsisimula na ang labanan. Ang panig na umatake ay ang Meglin, habang ang panig na nagtatanggol ay ang kaharian ng Carter. Sinabi ni General Ino na siya ay lalaban at humiling ng swerte. Hiniling din niya na pumanig sa kanya ang Diyos ng liwanag. Matapos iyon, inihayag na malapit ng malaman kung anong estratehiya ang gagamitin ng magkabilang panig. Unang lumabas ang hukbo ng Meglin. Inihayag nila na magpapadala lamang sila ng mga pangkaraniwang mandirigma upang labanan ang hukbo ng Carter, na para bang napakadali ng labang ito para sa kanila. Sa kabilang panig naman ay ang hukbo ng Carter. Matatag ang kanilang kumpiyansa kahit na puro mabababang ranggong sundalo lamang sila. Nagalit si Clay sa hindi pantay na lakas ng magkabilang panig at sinabing sinadya ito. Dagdag pa niya, hindi ito makatarungan at dapat na ipadala ang mga tropang may kaparehong antas. Sinabi ng bata kay Uncle Ino na sumuko na lang sa labanan dahil hindi ito sulit sa ganoong sakripisyo. Ngunit sinabi ni Uncle Ino na gusto niyang iparating ang kanyang huling aral, na ang isang sundalo ay hindi kailanman umurong. Matapos noon, sumigaw ang general na lalaban siya para sa Carter, para sa kanyang lupain, at naway umunlad ang kanyang kaharian. Nag-aapoy sa galit ang bata nang bigla niyang marinig ang pagtawa sa kanyang tabi. Lumingon siya sa lalaking tumatawa at tinanong ito kung paano siya natatawa habang pinapanood ang isang hindi patas na labanan, sabay sabing baliw ito. Sa sagot ng lalaki, sinabi nitong natatawa siya dahil nakakatuwa raw na ang matandang ito ay patuloy pa ring nagpapahayag ng mataas na paggalang sa kahariang isinugo lamang siya sa tiyak na kamatayan. Dagdag pa ng lalaki, nakakatuwa rin ang batang nasa harap niya dahil sino ang mag-aakala na ang kilalang Scarlet Baron Clay ay magiging ganito ka-emosyonal. Nagulat ang bata nang malamang alam ng lalaki ang kanyang pangalan at tinanong siya kung sino siya. Pagkatapos noon, binati siya ng lalaki at ipinakilala ang sarili bilang ang ikatlong prinsipe ng imperyo ng Meglin, Carl Meglin. Idinagdag pa niya na malamang ay narinig na ng bata ang kanyang pangalan. Sinabi pa ng prinsipe na bibihira siyang makipag-usap sa kahit sino, kaya dapat daw ay maging nagpapasalamat si Clay sa ganoong karangalan. Bilang tugon, sinabi ni Clay na masyadong ngang may tiwala sa sarili ang prinsipe. Sa oras na iyon, sumigaw ang mga tao sa mga upuan na tiyak ang panalo ng Meglin. Sinabi naman ni Prinsipe Carl kay Clay na isa lamang itong palabas kung saan sinusubukan ng mahihina na aliwin ang malalakas, dahil alam naman ng lahat na talo na ang Carter. Ngunit sumagot si Clay na hindi siya sigurado roon. Idinagdag pa niya na dahil sa suporta ni General Ino, mataas ang moral ng mga sundalo ng Carter. Dagdag pa niya, ang mga sundalong puno ng espiritu sa pakikipaglaban ay hindi madaling talunin. Sagot naman ng prinsipe, iyon ay para lamang sa isang papalapit na kamatayan, wala nang iba. Sa sandaling iyon, tumunog ang mga kampana bilang hudyat ng pagsisimula ng labanan. Sumugod ang mga sundalo ng Meglin patungo sa mga sundalo ng Carter habang sumisigaw ng pandigma. Pinanood ito ni Clay at inisip na ang pagsugod ng walang anumang proteksyon ay maaaring humantong sa pagkatalo. Sa oras na iyon, sinabi ni General Ino sa kanyang mga sundalo na huwag mataranta. Iniutos niyang maghiwa-hiwalay ang matatapang na sundalo ng Carter at ipagtanggol ang kanilang sarili. Inisip ng batang lalaki na hindi pinakamagandang ideya ang direktang pag-atake. Mas mainam na magdepensa muna at maghintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Sa sandaling iyon, si Prinsipe Carl, na nakaupo sa tabi ni Clay, ay sumisigaw at sumusuporta sa kanyang hukbo. Sinabi niya na dapat nilang atakihin at talunin agad ang kanilang mga kalaban. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Baron Clay na kahit gaano pa siya sumuporta sa mga sundalo ni Carter, wala rin itong silbi dahil tiyak na matatalo sila.
Naisip ng bata na mukhang hindi pa pamilyar ang prinsipe sa kakayahan ni Ino. Sa isip ni Clay, ang mga hanggal na ito mula sa Meglin ay napapalibutan na, kaya ito na ang tamang oras upang umatake. Sumigaw ang bata sa hukbo ni Carter na palibutan ang kanilang kalaban. Matapos noon, inatake nila ang hukbo ng Meglin. Natakot ang mga sundalo at sinabing parang nababaliw ang kanilang mga kalaban. Mula sa kinalalagyan niya, sinuportahan ni Clay si Tio Ino. Sinabi ng prinsipe na imposibleng mangyari iyon, at na tila nababaliw ang mga sundalo ni Carter dahil sila ay mga ordinaryong sundalo lamang mula sa mas mababang ranggo. Ngunit lalo pang natakot si Carl nang makita niyang si Ino, isang matandang lalaki, ay ginamit ang kapangyarihan ng banal na espada. Sinabi ng prinsipe na hindi pa siya nakarinig ng ganoong klaseng tao. Bilang tugon, sinabi ng bata na ito ay epekto ng Absolute Berserker Potion. Nang marinig ito ng prinsipe, sinabi niyang baliw lang ang general dahil parang ipinagpapalit niya ang kanyang buhay para sa lakas. Dagdag pa niya, hindi aabot ng 20 minuto ang buhay ni Strigg sa pinakamagandang sitwasyon. Bilang sagot, sinabi ni Clay na sapat na iyon dahil tinanggihan niyang tanggapin ang inaalok na potion ng bata at pinili niyang ipaglaban ito upang mapanatili ang dangal ng isang sundalo, pati na rin ang karangalan ng Carter. Pagkatapos noon, tumawa ang prinsipe at sinabing katawa-tawa ito dahil wala rin naman itong silbi. Sinabi naman ni Clay kay Prinsipe Carl na makinig. Tinanong niya ang lalaki kung nakarinig ba si Leon ng anumang nakapagpapalakas loob na pananalita na ibinibigay sa mga sundalo ng Meglin. Nakinig ang prinsipe at napagtanto niyang lahat ay sumisigaw ng suporta para sa Carter at hinihikayat silang wasakin ang kanilang kalaban. Nagalit ang prinsipe at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Bilang sagot, sinabi ng bata na nanalo na ang mga sundalo ng Carter sa mismong sandaling napaligiran nila ang kalaban. Dahil dito, nagsimulang sumigaw ang prinsipe sa kanyang hukbo, tinawag silang mga hanggal, at sinabing kailangan nilang umatake kundi mapapahiya nila ang Meglin. Inutusan naman ni General Meglin ang kanyang mga sundalo na ibigay ang kanilang buong lakas at umatake dahil hindi kailanman uurong ang hukbo ng Carter. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pinutol ng kalaban ang kamay ng general. Sinabi ng tagapagsalita ng tunggalian na ito na marahil ang pinakamalupit at hindi patas na labanan na kanyang nasaksihan. Sa sandaling iyon, tinanong ni General Meglin si General Ino kung talagang gusto pa rin niyang lumaban, dahil siya na lamang ang natitirang sundalo ng Carter. Bilang tugon, sinabi ng matandang lalaki na kahit siya na lang ang natitira, magpapatuloy pa rin siya. Sinabi naman ng kanyang kalaban na dapat siyang igalang, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya iniingatan ang sarili, lalo na't hindi ito ang unang beses na natalo siya. Sumagot ang matanda na iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi niya maaaring hayaang matalo muli ang kanyang bayan. Kahit pabuhay niya ang maging kapalit, kailangan niyang maibalik ang kanyang dangal at karangalan. Bilang tugon, sinabi ng kalaban ng matandang lalaki na nais niyang ipaalala muli na ang lahat ng ito ay karapat-dapat sa respeto. Dagdag pa niya, pareho sila ng dahilan kung bakit hindi nila maaaring payagang matalo. Pagkatapos noon, sinabi niya na dapat nilang ipakita ang respeto sa paniniwala ng isa't isa sa pamamagitan ng patas na laban. Pagkatapos ay sumigaw ang lalaki, para sa Meglin, atake. Bilang tugon, sumigaw si General Ino, para sa Carter. Para sa isang masaganang kaharian. Matapos noon, nagtagisan sila ng lakas sa loob ng latian, at isang malakas na pagsabog ang naganap. Napaiyak si Clay dahil inakala niyang patay na si General Ino. Ngunit sa huli, lumabas na siya ang nag-iisang nakaligtas. Sa una, inakala ni Prinsipe Carl na tabla ang laban, ngunit nang mapagtanto nilang buhay pa si General Ino, naging malinaw na ang tagumpay ay nasa kaharian ng Carter. Pagkatapos ay may sumigaw kay Baron Clay na nagkamali siya at patay na si Ino. Lumapit si Haring Carter kay kanyang kamahalan Charles at sinabing, base sa kanyang nakita, natalo sila, na nangangahulugang nanalo muli ang Meglin. Hindi makapaniwala si Clay sa kanyang narinig. Iniisip niyang gusto lang ng haring ito na pababain ang halaga ng tagumpay ni Tio Ino, na nagbuwis ng sariling buhay para rito. Dahil dito, sumigaw ang bata na buhay pa si General Ino at hiniling sa lahat na tingnan ito mismo. Dagdag pa niya, kahit wala na silang magawa upang iligtas siya, hindi dapat masayang ang kanyang kamatayan.
Sa tugon nito, humarap si Haring Carter kay Clay Longso at sinabing wala siyang karapatang makialam sa mga usapin ng kaharian ng Carter dahil isa siyang mamamayan ng ibang kaharian. Iniutos ng hari na pigilan si Clay. Patungo na ang bata sa arena ngunit pinigilan siya dahil hindi siya taga-Carter. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang kapatid ni Carter at sinabing, hindi tulad ng bata, may ganap siyang karapatan na pumasok sa arena. Itinaboy niya ang mga bantay sa kanyang daraanan. Sinubukan ng hari na pigilan ang kanyang kapatid na si Cesir, ngunit nabigo siya. Sinabi ni Cesir sa kanyang kamahalan na matagal na siyang nagsasawa sa pagpapanggap bilang isang mahina. Bilang tugon, sinabi ng hari na masyadong matapang si Cesir at matagal nang patay si Ino. Matapos ang laban, hindi na nila naitaas ang kanilang mga kamao. Naisip ni Clay kung paano naging hari ang isang taong walang halaga. Naisip niya na hindi niya maaaring hayaang masayang ang sakripisyo ni General Ino. Napagtanto ng bata na dahil nakatuon ang pansin ng lahat sa pagtatalo ng magkapatid, walang makakapansin kung gagamit siya ng mahika. Pinalabas niya ang mga mahiwagang baging mula sa lupa na may bahagyang kapangyarihang gumagamot upang bigyang lakas si General Ino na isigaw ang kanyang huling sigaw ng labanan, at iyon na ang magiging sapat. Sa sandaling iyon, pilit na bumangon ang general. Ipinanalangin ng bata mula sa kaibuturan ng kanyang puso na makabangon siya upang marinig ng lahat ang tunay na nagwagi. Nang tumayo ang general, may isang sumigaw mula sa mga manunood. Hinihikayat ang lahat na tumingin, si General Ino ay bumabangon at buhay pa siya. Ibig sabihin, nagtagumpay ang kaharian ng Carter. Hirap na tumayo ang general ngunit buong lakas niyang isinigaw, mabuhay ang kaharian ng Carter. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng nasa paligid. Pagkatapos noon, bumagsak sa lupa ang general at tuluyang pumanaw. Nagsimulang umiyak ang mga tao at nagpasalamat kay General Ino para sa tagumpay ng kaharian ng Carter. Lahat ay sumisigaw na si General Ino ang kanilang bayani. Hinangad ni Clay na magpahinga ng payapa si General Ino dahil ipinakita niya sa kanila ang tunay na katapangan at isang halimbawa kung paano kumilos ang isang tunay na bayani. Sa sandaling iyon, lumapit ang ama ng bata sa kanya at sinabing mahusay ang kanyang nagawa. Ang lahat ng tao sa mga upuan ay sumisigaw na si General Ino ang kanilang bayani. Lumapit si Cecil sa katawan ng general, sinabi niyang napagod ito sa laban, at tinakpan ang kanyang katawan ng isang tela. Idinagdag din niya na hinding-hindi makakalimutan ng kaharian ng Carter si General Ino at ang kanyang sakripisyo. Lumapit si Cecil sa kanyang kapatid at sinabing tapos na ang lahat. Tinanong din niya kung mayroon pa bang pagdududa na ang Carter ang nagwagi sa labang ito. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lalaki at sinabi na hindi siya sigurado kung kayang talunin ng hukbo ng kaharian ng Carter ang Meglin sa isang totoong labanan. Pagkatapos, lumapit si Haring Carter sa lalaking iyon at sinabing maaari nilang pag-usapan ang nangyari. Itinutok ni Clay ang kanyang daliri sa lalaki at tinanong ang kanyang ama kung sino ito. Sumagot ang kanyang ama na ito ang hari ng Meglin. Tinanong ni Haring Carter si Haring Meglin kung nagbibiro lang ito, dahil magkaibigan ang kanilang mga kaharian at wala dapat usapan tungkol sa isang totoong labanan. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na hindi maganda ang kanilang relasyon dahil hindi sila umakto bilang tunay na magkaibigan. Sinabi rin niya na ito ay isang malaking dagok sa kanyang reputasyon, at bukod pa roon, natalo siya sa pastahan. Pagkatapos, nakiusap si Haring Carter sa lalaki na pakinggan siya. Sinabi niyang kasalanan ito ng matandang lalaking nagngangalang Ino. Siya ang nagpumilit sa ganoong taktika at kumilos ng salungat sa utos ng hari. Idinagdag din niya na wala itong kinalaman sa opisyal na posisyon ng kaharian ng Carter. Lumingon si Prinsipe Carl sa kanyang ama at sinabing makatuwiran iyon, dahil dapat lang parusahan ang matandang ito sa pagsuway sa utos ng hari, at wala nang dahilan para guluhin pa si Haring Carter. Pinanood ito ni Clay at hindi niya maintindihan kung bakit ang lalaking ito, na tinuturing niyang kaibigan, ay pumanig kay Carter. Pagkatapos, sinabi ni Haring Carter na tama si Prinsipe Carl, dahil ito ay isang pagkakamali, at ang kaharian ng Carter ang bahala sa lahat ng nawalang pondo ng Meglin. Tungkol naman kay Ino, patay na siya. Pagkatapos, tinanong ng prinsipe kung mayroon siyang pamilya at iminungkahing sila ang dapat managot sa kanyang ginawa.
Idinagdag pa niya na ang bangkay ni General Inal ay nakahandusay pa rin sa lugar at maaaring dalhin sa Central Square upang pagmalupitan bilang parusa. Nagimbal at nagalit si Haring Carter nang marinig niya ang mga salitang ito, ngunit sinabi ng ama ng bata na ito ay isang magandang mungkahi at eksakto kung ano ang kanilang gagawin. Gayunpaman, humiling si Haring Carter ng kaunting oras upang makapag-isip. Sa sandaling iyon, nakialam si Clay at sinabi na hindi ito katanggap-tanggap. Pagkatapos, sumingit ang kapatid ni Haring Carter at sinabing si General Inal ay isang bayani ng kaharian ng Carter at hindi nila maaaring payagan ang ganitong bagay. Gayunpaman, iniutos ng hari sa kanyang kapatid na si Cesar na ibigay ang katawan ni Inal. Bilang tugon, sumigaw ang bata na ito ay isang kahangalan. Tinanong ni Clay ang hari kung talagang iniisip niyang kung papayagan niya ito, basta na lang siya palalayain ng Meglin. Idinagdag pa ng bata na kung patuloy na ituturing ng hari ng ganito ang bayani ng kanyang kaharian, magiging katawa-tawa siya sa buong kontinente. Bilang tugon, galit na sumigaw ang hari na wala itong kinalaman kay Clay at hindi siya dapat makialam sa mga gawain ng kanyang kaharian. Gayunpaman, sumagot ang bata na iginagalang niya si General Anel, at habang narito siya, hindi niya hahayaang tretuhin ito ng ganoon. Muling lumingon ang hari sa kanyang kapatid na si Sisir at iniutos na ibigay ang katawan ni Anel at hagupitan ito. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na mangyayari lamang ito sa ibabaw ng kanyang bangkay. Sinabi ng hari ng Meglin na kahit ang kanyang sariling mga tao ay hindi nakikinig sa dakilang Haring Carter. Iniutos niya kay Kasa na lumapit at tumulong sa kanya. Sumunod ito sa utos. Naramdaman ng bata ang isang napakalakas na enerhiya at espiritu ng pakikidigma. Pinaghinalaan niyang ito ay isang banal na espada. Nagsimula ang laban ni Dar at Kes. Sinabi ni Dar sa kanyang kalaban na isa itong matandang hanggal at kasing hanggal pa rin ng dati ang lahat. Bilang tugon, sinabi ng lalaki na mahilig pa rin makialam sa mga bagay na hindi kanya ang kanyang kalaban. Habang pinapanood ito ni Clay, napagtanto niyang isang dalubhasa si Kes sa ice ball, at hindi magiging madali ang pakikitungo sa ganitong kalaban. Ginamit ng kalaban ni Dar ang lihim na kasanayan ng espada, ang Icy Aura of Battle. Lumipad ang mga piraso ng yelo patungo sa ama ng bata at kalaunan ay ginawang isang ice statwang yelo. Tumawa si Cassie at sinabi kay Dar na nang matalo niya ito dati habang may bali ang kanyang mga braso, noon pa man ay sinabi niyang ang lakas ay hindi nakasalalay sa sandatang ginagamit. Ngunit bakit parang napakahina niya ngayon? Dagdag pa ng lalaki na ang tunay na kapangyarihan ay nasa kayamanang taglay nito. Sinabi rin niya na kahit paano gamitin ng kanyang kalaban ang Dragon Sword, hindi ito kailanman may kukumpara sa espada ng Diyosa ng Yelo. Pagkatapos, sumigaw si Prinsipe Carl kay Cassie na tigilan na ang pagsasalita at tapusin na ang laban. Sa sandaling iyon, tumawa si Clay at tinanong sila kung talagang nais nilang patayin ang kanyang ama. Sinabi ni Prinsipe Carl na ang regalo ay hindi na makagalaw at hindi na ito makalaban pabalik. Ngunit ngumiti lamang ang bata. Nang ihanda na ni Cassie ang huling suntok at nagpaalam na sa regalo, sinabi niya rito na tandaan itong mabuti sa kanyang susunod na buhay, kapag nakatagpo ng isang taong may pinakamagagandang kagamitan, dapat niyang pag-isipang huwag makipaglaban. Naibigay na ng lalaki ang huling atake, ngunit sa sandaling iyon, natunaw ang yelo at lumipad palayo mula sa regalo. Napapalibutan ito ng apoy. Sinabi ng lalaki na walang sinuman ang makakapag-isip na matapos ang napakaraming taon, si Kesa ay mananatiling isang walang silbing mandirigman na umaasa lamang sa magandang kagamitan. Sinabi rin ng lalaki sa kanyang kalaban na sa loob ng maraming taon ng pangungulekta ng perpektong kagamitan, hindi pa rin niya naunawaan ang pinakamahalagang bagay. Ang regalo ay isang baluting dragon na nasa ilalim ng proteksyon ng Diyos ng Liwanag, isang anting-anting ng papuri ng liwanag, at ang espada ng isang nakal-alasong dragon. Tinanong ni Cassie ang lalaki kung saan siya nakakuha ng napakaraming hiyas. Bilang sagot, sinabi ni Dar na mayroon siyang isang napakalugod at masunarang anak, at tinanong ang kanyang kalaban kung naiinggit ba ito sa kanya. Pagkatapos, sinabi ni Dar na ipapakita niya ngayon sa kanyang kalaban kung ano ang tunay na pag-atake, at hindi ito kailanman may kukumpara sa kanya. Pagkatapos nito, ginamit ng lalaki ang teknik na power ejection at ang pagpapala ng Diyos ng hangin. Napasigaw si Cassie sa sakit at sinabing isang tunay na halimaw si Dar.
Tinawag ni Carl na hanggal si Kes dahil isa siyang dalubhasa sa espada na umaasa lamang sa kanilang kagamitan, kaya wala namang nakakapagtaka rito. Tumawa si Clay at sinabi na siya nga lang ang walang ginawa kundi magyabang tungkol sa kanyang mga hindi kapani-paniwalang kayamanan mula pa sa simula. Tinanong ng bata ang prinsipe kung talagang napakahirap aminin ang pagkatalo. Sinabi ng prinsipe na hindi kailanman matatanggap ng Meglin ang pagkatalo at hindi siya magpapakumbaba. Inutusan ni Carl ang kanyang mga tauhan na patayin si Dar. Sumagot si Dar na ang pag-asa sa bilang ng kalaban ay labis na kahangalan dahil sila mismo ang humihingi ng gulo. Natalo ng mga lalaki ang lahat ng kanilang kalaban. Pinanood ito ni Clay kasama ang kanyang ama at sinabi na tila hindi man lang nakikilala ng teknikang ito kung sino ang kaibigan at sino ang kaaway. Nagalit ang prinsipe dahil naunawaan niyang hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Pagkatapos nito, inutusan niya ang isa sa kanyang tauhan na atakihin si Clay upang ma-distract si Dar, dahil kung matalo si Cassie, wala nang makakapagligtas sa reputasyon ng Meglin. Sinimulan ng kabalyero ang utos. Sinabi niya kay Clay na wala siyang karapatang tretuhin ng walang paggalang ang isang kabataang tulad niya. Kaya ngayon, tuturuan niya ito ng leksyon. Bilang tugon, sinabi ng binata na ito ay isang maling estratehiya dahil sinusubukan lamang ng prinsipe na takutin ang mahihina, dahil hindi siya pinapansin ng mga malalakas. Matapos nito, tumawa si Dar at inalok ang kanyang anak na lumaban. Sinabi niya na kung mauna niyang talunin ang basura na ito, magiging sunod Sunyeran sa kanya ang bata sa loob ng 1 taon. Sumang-ayon si Clay ngunit sinabi niya na kung siya ang mananalo, hindi na makikialam ang kanyang ama sa kanyang mga desisyon. Sa sandaling iyon, sumingit ang kalaban ng bata. Tinawag siyang sanggol at sinabing dahil sa kanyang pangmamaliit, tapos na siya. Agad na naiwasan ng bata ang atake at naisip na kung gagamit siya ng mga mahiwagang scroll, magiging parang bagbog lang ito at hindi isang tunay na laban. Kaya napagpasyahan niyang gumamit lamang ng espada. Naisip din ng bata na ito ang tamang pagkakataon upang subukan ang bagong estilo ng pakikipaglaban gamit ang Tai Chi. Simula nang mapunta si Clay sa mundong ito, hindi pa niya nagamit ang kanyang mga kapangyarihan mula sa kanyang nakaraang mundo. Ilang panahon na ang nakalipas, sinubukan niyang pagsamahin ang mga teknik ng Tai Chi at Mahika, ngunit wala pa siyang pagkakataong subukan ang bisa ng ganitong paraan, hanggang ngayon. Naisip rin ng binata na kakaunti lang ang espiritual na enerhiya sa mundong ito. Gayunpaman, ang mga acupuncture points at ang lakas ng mga tao ay nananatiling pareho. Kailangan lamang palabasan ang puwersa sa tamang paraan, at magiging maayos ang lahat, hindi sa lakas, kundi sa kasanayan. Pinanood ni Prinsipe Carl ang kilos ni Clay at hindi niya maintindihan kung ano ang ginagawa nito. Naisip niya na hindi ito mukhang mahika, at hindi pa siya nakakita ng katulad nito noon. Napagtanto rin niya na imposibleng magawa ito ng bata, dahil hindi niya kayang talunin ang isang buong grupo ng mga mandirigmang mas mataas ang antas ng pakikipaglaban kaysa sa kanya. Hindi maunawaan ng prinsipe kung paano ito nagawa ni Clay. Pagkatapos, sinabi ng binata na ito ay isang makitid na pananaw, dahil ang mga kabalyerong ito ay wala ring ipinagkaiba kay Kesa, na umaasa lamang sa kayamanan. Matapos nito, hinarap ng bata si Carl Meglin at sinabing libre niyang natutunan ang kanyang aral ngayong araw. Sinabi rin niyang bagaman pareho silang bahagi ng dakilang 4, hindi siya tulad ng prinsipe. Sa galit, sumigaw si Carl kay Clay at sinabing wala itong karapatang maging ganoon kayabang. Pagkatapos noon, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hulihin ang bata at idinagdag na bibigyan niya ng malaking gantimpala ang sinumang magdadala sa kanya ng ulo ni Clay. Ginamit ng bata ang Tai Chi blade at gumawa ng 3 moon rings. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanyang ama na malapit na siyang matapos, at kung hindi siya magmadali, mahihirapan siya.